Ang sabi po ni dating Bucor Director, ano ba tawag sa kanila? Director General, dating PNP Chief, ngayon ay Senador. Ito si Bato de la Rosa. Doon daw sa panahon niya, mga kaibigan, sa kanyang pamumuno bilang Director General ng Bucor o ng Bureau of Corruption Correction, wala daw tilapia sa panahon niya. Gaya ng ibinulgar sa Senado. Kung sa bagay, hindi na ho pagbubulgar yan sapagkat yan ay matagal na pong nangyayari. Ano po, mga kaibigan, yung pagpasok doon ng mga tilapia o mga babae para makasiping nitong mga high profile, mga VIP inmates sa loob ng New Bilibid Prison. Hindi lang naman sa New Bilibid Prison yan ang mga VIP, mga kaibigan pati sa mga mga city jail sa iba't ibang kulungan, mga kaibigan, sa buong Pilipinas, yan po'y talamak, lahat ng klase. Kaya nga sabi nga ni Senator Lacson, ang nagpapatakbo dyan sa Bureau of Correction, hindi ho yung mga opisyal o yung mga itinalaga dyan, mga kaibigan. Kung hindi, ang kumukumpas, ang nagsasabi kung anong klaseng sistema ang ipatutupad sa loob, mga kaibigan, dinidikta na nitong mga preso. O hindi ba, yan din ang sinasabi natin nung ilang araw na nakaraan. Ngayon, nagtataka lang tayo dito kay Bato, sinasabi niya, lahat ng sabihin nito, hindi natin maintindihan kung ito si Bato naib, mga kaibigan, o nagkukunwaring naib, yung nagmamaang-maangan, ganyan, di ba? Kunyari, walang kamuwang-muwang. Ang tagal na niya sa gobyerno, hindi niya pa nalalaman kung ano ibig sabihin ng accountability. Abay, akalain ninyo, ang sinasabi ho ni Bato, yun daw hong kasalanan niya lang, yung ginawa niyang pagpirma, mga kaibigan. Pagpirma doon sa mga pinalaya niyang preso. Sipin ninyo yan. Doon ka nga makukulong kung pangkaraniwang ka lang na empleyado o opisyal ng gobyerno. Kasi yun ang pinakamatibay na ebidensyang magagamit laban sa sino mang gumagawa ng mali. Kay sinadya mo man yan, kay hindi mo man yan intention, mga kaibigan, yun ang pagbabasihan sa'yo, yung pagpirma mo sa anuman dokumento, mga kaibigan, bilang katunayan na merong nangyari. At dito sa kasong ito, may nangyari. Ano nangyari? Ang nangyari, nangyaring pagpapalaya sa mga inmates na may binubunong mga life sentence dahil ang kanilang nagawang krimen, karumal-dumal, katulad nitong si dating Calauan Mayor Antonio Sanchez. Mantakin ninyo, siyam na habang buhay ang hatol dyan At saka ito si Bato, umamin na siya, nagpalaya siya ng drug lord. Ano ho yan di ba ang tawag dyan self-incriminating, mga kaibigan, na statement nila. Tapos sabi niya, wala nga po yan panahon pa noong nakalipas na pamunuan, ang tilapia na yan. Paano naging kapani-paniwala yun? Isipin ninyo, ibig niya sabihin, sa nakalipas na panahon, nagkaroon ng tilapia. Sa panahon niya, nawala. Pagkatapos, sa panahon na naman ni Paeldon, meron na naman. Meron siya't nawala, mga kaibigan. Pareho din yung kaso niya sa kaso ni Paeldon. Yung pagpapalaya sa mga preso na ginamitan nila ng GCTA, na dispalinghadong
implementing rules and regulation na ang ng batas, mga kaibigan, na binaluktot. Ayan ho, ha? Ngayon, sabi niya, dancers, entertainers. After a while, nagiging girlfriend, asawa, become their girlfriend. Ay, sino ba ito? Si Ragos ang nagtapat nito, no? Kaya siya, sabi niya, yun lang ang makakapasok. They are the only ones who can get in. Yun lang daw mga common law right ng inmates, ang pwede o authorize na pumasok ng bilibid. Yan, mga kaibigan. Klaruhin ko yung sinabi na pagpasok ng bagong direktor, may pasalubong. Hindi, tsaka na natin pag-usapan yung pasalubong na yan. Tilapia din yata pasalubong dyan mga kaibigan Kaya mag-iingat ka sa tilapia Braille. Alam mo naman ang tilapia, masarap talaga yan. Lalo na kapag malaki, di ba? Ang daming laman nun malaki. At saka yung ano tawag dito, yung mga iba-ibang mga pribileyo na ibinibigay po sa mga preso. Ayan. Ibig palabasin ni Bato na sa panahon niya, banal lahat ang preso ron, tsaka yung mga Bucor employees and officials, mga kaibigan. Puro sila mababait sa panahon ni Bato. Kanina lang pinagtatapat nitong si Aaron Aquino, narinig ko sa balita na talamak daw ang pag-recycle ng droga sa Philippine National Police. Yan na nga yung tinatanong mga kaibigan matagal na. Ang dami nilang nahuling droga. Simula nung ilunsad yung gera laban sa droga, ito si Bato, matatandaan nyo, nagpunta pa yan sa Bureau of Correction nung siya ang PNP Director. At saka maraming sinasabi ito. Ngayon, patayin nyo ko kung hindi totoo sinasabi ko. Wala kang totoong sinabi. Kasi nung naupo siyang PNP Director, puro susuntukin yung mga pulis na mga tarantado. Mga kaibigan, puro hinahamon niya ng suntukan. Babarilin, gugulpin, kung ano-ano. Wala naman nagkatotoo ron Wala yatang naparusahan pulis sa panahon ni Bato Mga kaibigan Dahil lahat ng gawin ng pulis nun, tama Dahil siya ang nagsasabi. Kung tama o mali. Siya ang barometro ng tama at mali, mga kaibigan. Ngayon, ito yung tilapia. Ano ito? Ano ito yung sinasabi ni Bato na sa panahon niya bilang Bucor Director, wala raw tilapia ron. Hindi niya raw alam yan. Meron doon, tahong. Ano ba masarap? Yung tahong o yung tilapia? Masarap din yung tahong pag maliit. Ako hindi umakain ng tahong na malaki. Gusto ko yung maliit. Masarap yun Kasi pag malaki yung tahong, yung maraming buhok, di ba? Yung kainin yun tinatanggal ko yung kahit maliit yung tahong, tinatanggal ko yung buhok. Ano kaya to si Bato? Tonto? Tawag dyan, tonto mga kaibigan Alam nyo, nakakalungkot dito sa ating bansa, sapagkat puro panloloko na lang ang nangyayari sa mga mamamayan. Kung mapapansin nyo, ang mga politiko ngayon, diyan sila nagpapagalingan kung sino ang pinakamahusay manloko. Kasi kung sino yung pinakamahusay manloko, siyempre, lalo na kumakandidato, siyempre siya ang mananalo.
Ganon din naman sa mga appointed position, yung mga ina-appoint ng presidente. O kung sino magaling manloko dyan. Yung bolero, manloloko yun eh. Basta't bolero, manloloko yan eh. Mga kaibigan eh. Kasi yan, ang bobola yan, dahil meron siyang mapapala, kapalit ng pambobola niya. No, may makukuhang pabor, maipupwesto sa gobyerno, yan. Mambobola yan. Manloloko yan. Pagka mga puro-puri ang ginagawa, ano ho yan? Puro panloloko yan. Mga kaibigan. Yan minsan nakikinabang yan. Tayo ho, hindi naman natin layunin na kung bakit natin sinasabi yung mga kamalian sa gobyerno, layunin ba natin nun kalabanin yung gobyerno? Ba hindi? Kaya natin sinasabi yung mali para malaman nila. Lalo na kung malaman nila na mali yung ginagawa nila at para magkaroon sila ng pagkakataon, itama mo yung mali. Hindi ba? Dahil unang-una, katulad niya, sila Bato na yan, may mga kuwan yan eh. May mga accountability kayo. Akalain mo, ikumpara sa waiter. Yun daw, bakit daw sa kanya magagalit? Kasalanan lang daw niya, pumirma. Yun na nga yung accountability mo eh. Yung pagpirma mo eh. Lahat ba nakakapirma? Hindi. Kung sino yung pumirma, yun na may pananagutan. Akalain mo, ikumpara sa waiter. Bakit daw sa kanya magagalit? Dapat daw, sa cook ka magalit kung hindi ka nasarapan sa inihain ng waiter na in-order mo. Ang pagalitan mo raw, yung cook. Hindi, bagay yun sa waiter kasi bagay sa kanila yung sinasabi mo. Wala silang accountability. Pero hindi bagay yun doon sa accountability mo. Kinukumpara mo yung sarili mo sa waiter, mga kaibigan. Isipin mo, gaano katagal siya? Isipin mo, nag-PMA yan. Nag-police for how many years hanggang nagretiro sa kandungan ng gobyerno, nakasandal sa gobyerno. Mula sa pag-aaral pa lang nila, nakasandal na sila sa gobyerno, libre. Isipin ninyo, hanggang ngayon, hindi niya alam yung accountability niya o ano siya? Moron. Hindi ba tanga yan, yung ganyan? Tonto. Yung tinatawag na tonto ka, di ba? Dugay ka na sa gobyerno, tonto ka paghihapon. Hindi ba? Sabi ng mga Bisaya, mga kaibigan. Isipin mo, hindi niya alam na, ang alam niya, basta siguro, ang ibig niya sabihin, basta inosente ka, hindi mo alam na mali yung ginawa mo, wala kang kasalanan. Baka ganun ang gusto niyang palabasin. Ignorance of the law yan di ba? Ultimong judge, pwede mong ipatanggal. Pwede mong pahubaran ng pagiging abogado ang kahit sinong hukom. Mga kaibigan, basta't nilabag nila yun. Lumabag sila sa batas na hindi nila alam yung batas. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ako nagkaroon na ng kasong ganyan Merong isang judge. May kaso ko, yung libel. Mga walang hiya yung nagdemanda niyan Mga German. Akalain niyo may dumulog sa akin na kababayan natin, inapi. Tinanggal pa sa trabaho. Dito, German company, gumagawa yata ng mga dental mga pustiso. Tapos, nire-export nila sa Germany kasi mura ang labor dito. Ngayon, madalit sabi, merong empleyado ron, laborer, na inapi nila. Na-aksidente yun, hindi binigyan, hindi na nga tinulungan. Nung makapasok, ginawa ng paraan para matanggal. Walang kasabwat, mga abogado marunong May mga abogado sila, mga kaibigan, sipin ninyo, kinukuwartahan sila ng mga abogado. Kalahin mong isinulat ko yung salaysay nung laborer sa atin. Dinimanda kami. Totoo naman nangyari yun. Sipin mo yun. Alam ba ninyo, tumagal yung kasong yun. Walang nangyaring paglilitis. Pero sumampa sa husgado. Hanggang sa ma-dismiss yun. Dahil naubusan na sila ng katwiran
Hindi na sila pwedeng hindi humarap eh. Isipin ninyo, sa piskal, hindi humarap. Nagdidemanda, hindi humaharap. Sa husgado, kung meron kaming hearing, hindi sumisipot. Ang sumisipot lang, abogado, mga kaibigan. Isipin ninyo yan, ha? Ting mag-i-schedule ng hearing, kaya laging, postpone. Nare-reset ang aming hearing. So, madalit sabi, dumating doon sa punto, inabot ng 8 taon 7 o 8 taon. Sipin ninyo, ang pinakahuling attend ko ng hearing, yung araw na yon, gumagraduate yung anak ko sa kolehiyo. Nandoon ako sa sala ng judge. Pagkatapos, i-dismiss naman pala. Di sana, binigyan tayo. Hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon na pati yung aming sarili, maasikaso di ba? Sipin ninyo, nag-hearing kami, yung anak ko gumagraduate, susunod ako ron, hindi na ako umabot. Ngayon, na-dismiss, madalit sabi. Nung ma-dismiss yung kaso ba, ilang buwan nakatanggap kami ng order mula sa judge na pinadadalo kami sa hearing doon sa kasong yun. Akalain mo, nagalit yung abogado natin, si Attorney Toto Causing. Ang ginawa ni Attorney Toto Causing, isinulat niya sa kanyang blog. Alam niyo si Attorney Toto Causing, hindi ho lang abogado yan. Dati ho yung naging editor ng journal, People's Journal, mga kaibigan. Dati siyang, bago siya naging abogado, editor na siya ron pero yan inhinyero rin, mga kaibigan, engineer din. Sinulat ni Toto sa kanyang blog, nabasa pala nung judge. Ngayon, nung ako, dumalo sa hearing. Yung sinulat ni Toto, binantaan niya yung judge. At sinabi niyang ignorante sa batas. Paano ka magiging judge kung ignorante ka sa batas? Di ba? Hindi ka pwedeng judge. Hindi ka pwedeng abogado. Abogago, labas mo. Di ba? Akalain mo binuksan niya yung kaso, sarado na. Bakit ignorance of the law? Kasi may batas na kung tawagin ipinagbabawal yung double jeopardy kung tawagin sa batas yun, mga kaibigan. Bawal yun na ikaw ay litisin sa kaparehong kaso na na-dismiss na. Yun. O di ignorance of the law yun, simpleng bagay, kahit di abogado, katulad natin. Alam natin yun Kaya nung tumanggap ako, sabi ko, di ba, ignorance of the law yan? Attorney, double jeopardy yan. Kaya nagalit nga si attorney. Nung mag-hearing kami, nag-apologize yung judge sa takot, mga kaibigan. Sa takot niya, nabasa niya yung sinulat ni Toto. Tapos, ako pa ang gustong galit siya kay Toto. Ang dumating na abogado, dahil may hearing sa ibang kaso si Attorney Causing, nagpapunta siya ng kanyang associate na abogado. Pagdating nung pagdating ko, sabi, saan yung abogado mo? Sabi ng judge malumanay, pero makikita mo, kargado yung tao, galit. Sabi ko, parating na ho, judge. Sabi, tawagan mo. Sabi, doon sa labas, tawagan mo. Di tinawagan ko. Sabi, parating na dyan yung isang abogado natin. Di sabi ko, parating na ho. But dumating yung abogado, si Attorney Pelayo, dumating. Sabi ng judge, pinagalitan niya yung attorney, hindi niya alam, hindi yun si Attorney Causing. Sabi, paano ito? First of all, sabi niya, I would like to
apologize to Mr. Lapid. Yan, nag-apologize kagad siya. Bakit? Mali eh. Matatanggal siya eh. Mga kaibigan eh. Sipin mo, isang kasong dismiss na binuhay mo. Eh kasi yung nag-dismiss ng kasong yun, yung judge na pinalitan niya. Eh siguro siyempre, ano pa suspecha mo ron? Bakit mo bubuksan ang isang kaso? I-risk mo yung iyong profession? Ano kapalit? Eh di siyempre, ang iisipin agad doon, corrupt ka, nilagyan ka. Yun ang iisipin, kahit hindi ka nilagyan. Pero sinong maniniwala sa'yo na hindi ka nilagyan? Hindi ba? Isipin mo, labag sa batas yun eh. Oh, double jeopardy yun sa Constitution yun eh. Hindi ba? Oh, walang sino man ang pwedeng litisin sa isang kaso na na-dismiss na. Oh, mga kaibigan. Eh, isipin mo, paano niya nabuksan yun kung walang kapalit yun? Hindi ho ba? Oh, kahit na sabihin niya, ipagpilitan niya pa na siya hindi nalagyan, eh walang maniniwala sa iyo. Ultimong Korte Suprema, hindi maniniwala sa iyo. Bakit? Minilabag kang batas. Labag sa batas yun. Ito yung sinasabi natin dyan sa kaso ni Bato. Hindi mo po pwedeng ikatwira na gano'n. Pumirma lang ako eh. Yun nga yun eh. Doon ka nga pinapananagot sa pagpirma mo. Yung pagpirma mo ay katumbas ng pagpapalaya sa mga kriminal na nahatulan sa kasong karumal-dumal. Oh, hindi ba? Nasasabihin mo ngayon, ano kasalanan ko, pumirma lang ako. Oh, kita na ninyo. Asan ang tilapia? Walaan yan tilapia. Ngayon meron, tahong. Oh, mga kaibigan, di ba? Eh ngayon, yan sinasabi ko. Kasi, katulad niya si Bato. Ba't ba sumikat si Bato? Sa panluloko, di ba? Ng social media. Ito lang ang payo natin ngayon, ha? Ito, nakikita na natin ang mga nangyayari ngayon. Medyo nagkakasala sa labat. Kasi po, yung umpisa maganda na sana. Sa umpisa pa lang, marami na tayong sinabi, ibinabala. Kung ginawa lang ho, mga kaibigan, tagumpay, nasisiguro natin ang tagumpay. Ngayon walang kasiguruhan kung magtatagumpay sa nalalabing 3 taon, mga kaibigan. Hindi ba? Kita mo niya, anong nilikha lang? Nito sila Bato, nilikha ng isang, ng isang sa social media. Nitong mga fake account, na ganyan. Kung pinupuri. At itong mga tao, natangay nitong mga fake news. Magaling anya itong si Bato. Naniwala. Yun ang mahirap eh. Sabi ko nga sa inyo, iyan ngayon ang trend eh. Kita ninyo si Erap, mananalo ba yan? Paano siyang nanalo? Sa pagalingan, sa panluloko sila nanalo. Mga kaibigan, isipin mo, paano mo bang babawiin yan? Halimbawa, si Bato. Hindi nga karapat dapat maging senador, nakita ninyo? Umpisa pa lang, di ba sinasabi na natin, kumakandidato pa lang, wala tayong tiwala riyan. Mga kaibigan. O, isipin ninyo, yan, lumalabas ang katotohanan. Kung sino-sino pa. Wala na eh. Pagalingan na lang sa panloloko. Yung mga dating loloko, gustong magpanggap na nagbago na. Nagbago ng ano? Nagbago ng pinupuntahang kasino o ano? Iyan po eh. Iyan ang kung sino yung mga ang mas maraming mapapaniwala sa kanilang panloloko, yun ang panalo. Yun ang napupwesto. Kasi, ang taong bayan, saan tayo babagsak? Doon pa rin sa sinasabi nating ang pinagbabasihan talaga dapat ay track record.
Hindi yung kung ano yung sasabihin lang nila. Dapat talagang nakatingin ng taong bayan sa track record. Hindi ba bandang uli, sumang-ayon din sa ganyang paulit-ulit nating sinasabi si Presidente Duterte, di ba? Minsan sa isang talumpati niya, binanggit niya, kasalanan ng butante yan. Oh, bakit? Hindi kayo tumitingin sa track record. Di ba? Sa panloloko, mga kaibigan, sa panlilin lang, sa tao, sa publiko. O, pinaniniwalaan naman itong yung mga bumoboto sa kanila. Maging yung nakaupo, ganun din eh. Pag binolan itong mga gustong ma-appoint, ganun din eh. Yun ang sakit eh, mga kaibigan eh. Bubulahin mo, di syempre i-appoint ka. Hindi na tinignan kung ano ba track record nitong taong ito. Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ha? Yun ay isang katangian sa panahon ni Marcos. Yung pagpili ng tao. Hindi basta-basta, mga kaibigan. Noon, katakot-takot ang pagdadaanan mong background investigation. Iba-background check ka talaga. Mga kaibigan, bago ka maitalaga sa pwesto, lalo lang hindi ka naman kilala. Di ba? Ngayon, ganun din yung mga, alam nyo ngayon, di ba, may mga reporter dyan sa mga beat, di ba? Malacanang beat, halimbawa. Alam nyo, para maging reporter ka ng Malacanang nung araw, kahit na galing ka pa sa malaking pahayagan, hindi ka basta-basta matatanggap doon. Na mag-cover. Mga kaibigan. Bakit? Iba-background ka. Hindi mo alam. Mga kaibigan. Kasi baka maging panganib ka eh. Doon sa gobyerno eh. Kailan nagkaroon ng luwag yan? Nung panahon na ni Cory. Okay naman yun. Wala namang masama kung hindi natin minamasama yun. Ini-example lang natin kasi mas importante yung sa paglalagay ng mga nasa gobyerno. Ini-emphasize ko lang kung gaano kahigpit sa panahon ni Marcos noon. Kaya imposible kang mapalusutan ng gunggong. Imposible kang mapalusutan ng mga ang diploma gawa lang sa rekto. Dito nakalusot lahat eh. Smuggler, sangkot sa droga, nakapasok sa gobyerno eh. Hindi ho ba? Yung ba nag-iingat? Ba't nagagawa yan? Bakit nangyayari yan, mga kaibigan? Kasi, yun nga, kung sino yung magaling manloko, pagalingan sa panloloko, sa pambobola, pang-uuto, yun ang tinatangkilik, hindi ho ba?